siya literal. Okay, doon sa Genesis 1:11, take note niyo po, yung tree of, yung literal, good for food yun. Good for food. And God said, let the earth bring forth grass and herb yielding seed, and the fruit tree yielding fruit after its kind, whose seed. Pag sinabi nating seed, mga kapatid, dadami yan. Yung literal na kahoy o puno na good for food, ang keyword yan na yan ay dadami. Dadami yan, mga kapatid. Ngayon, punta ako dito sa tinatawag na tree of good knowledge and evil, na hindi po siya, tingnan nyo po brother, sundan nyo ako sa 17. 2:17. Papakita ko po dyan. 2:17. 2. Ayan. Pansinin niyo, mga kapatid, but the tree of knowledge, good and evil. Hindi niyo napapansin dyan ng bad. Yung bad yan, mga kapatid, hindi siya tumubo mula sa lupa. Ibaba mo nga yung sa 9. Sundan niyo ako, sundan. Ipapakita ko. 9 lang, 2:9. Akit mo, akit. And out of the ground, mula sa lupa, tumubo. Ano yung tumubo? Yung literal tree. Yung may binhi. Yung may seed, mga kapatid. Pero sa verse 17, tingnan natin ang definition ng Bible. Out of the ground. Pagdating sa verse 17, yung word na but, mga kapatid, yung word na but, hindi siya yung tree of good knowledge and evil. But the tree of good knowledge and evil, hindi siya out of the ground. Hindi siya tumubo mula sa lupa. Dahil ang tumubo mula sa lupa, mga kapatid, ay mabuting kanin. Tingnan. Wala na. Okay. Babasahin ko sa akin. But the tree of good knowledge and evil was not good for food compared doon sa Genesis 1:11 na good for food. Itong tree of good knowledge and evil, mga kapatid, na nakain ni Eva ay hindi po siya literal na sabihin natin na makain ng prutas. Hindi po siya literal, mga kapatid. At dito ang ating unang magulang ay nagkasala sila sa utos ng Diyos na huwag kainin yung bunga na nakakaalam na mabuti at masama. So ito po yung account, mga kapatid, na ang tree of good knowledge and evil ay hindi siya literal. Why? The Bible said, but hindi siya mula sa lupa. Hindi siya tumubo sa lupa. Maging yung tree of life, hindi po siya literal tree, mga kapatid. Yan ay sumisimbolo ng atin po Panginoong Jesucristo. Sa John chapter 15, sinabi ng Bible, I am the true vine. Ako ang puno ng buhay. Sabi ng Panginoong Jesucristo. So, yung kasalanan na binabanggit na original sin, ano ba yung kasalanan? Hindi na ba babalik yan? Pabilis yun. Pakiyan nyo. Tingnan nyo po. Sa 16, ano yung original na kasalanan? Nabanggit na rin ng Brother Lito. Sa tao, ano yung original sin? Tao. And the Lord God made commanded the man saying of every tree
garden, thou shalt not taste it, but the tree of good knowledge and evil. Yung may die, so, ano yung word na doon? Tunay pa lang, yung may die. Tunay. Okay. And out of the ground made the Lord God to grow every tree that is pleasant to the sight and good for food, the tree of life also in the midst of the garden and the tree of life. Yung may word na die. Ano yung verse yun? Na pag kinain mo yun ay walang salang, ikaw ay mamamatay. Hindi naman naniniwala ang hindi na naman naniniwala mga kapatid ang si Eva noon eh. So ano yung kasalanan ni Eva? Si Eva ay nagkaroon siya ng sin. Sa tao, sa humanity, yung original sin. Sa tao sa panahon ni Adan at Eva, si Eva ang kasalanan. Ito yung namana natin sa ating mga magulang. Kasalanan, spirit of unbelief. Hindi naman naniniwala si Abe doon sa utos ng Diyos na huwag kainin yun eh. Kasi kung naniniwala siya sa utos ng Diyos, ay susunod siya. So, the original sin sa humanity is the spirit of unbelief. The spirit of unbelief produce disobedience. Anong ginawa niya? Kinain niya yun. Yun ang original na kasalanan ng tao. Spirit of unbelief. Kaya yung spirito ng unbelief yan, namana natin yan. Payag kayo na namana natin yan sa atin pong unang magulang. Yung kasalanan na hindi natin ginusto. Imputing sin, that is the spirit of unbelief. Yun ang kasalanan ni Eva na naitransfer sa atin at nagdahilan ng kasalanan at naging dahilan ng kasalanan. Kaya lumitaw ang Panginoong Hesus Kristo, sinugo siya ng Ama para itong espiritu, yung original sin, the spirit of unbelief, ay mawasak ito at mapalitan ng belief through His Son, Jesus Christ. Amen. So yun ang kasalanan mga kapatid sa Garden of Eden. Hindi siya totally talaga sumunod sa batas ng Diyos na huwag kumain doon sa ipinagbabawal na bunga. Nagkaroon siya ng espiritu ng unbelief. Yun ang namanan natin lahat. Okay, malinaw yun. Hindi literal na putas yung kinain nila. Yun ay part disobey sa utos ng Diyos.